Question. Oo. Attorney Earl, Attorney Tan, naisip ko na yan, itatanong ko sa inyo, okay, parking lot may concessionaire. Yes. Tunog na kotse, ano ang pananagutan, Attorney Earl, nung concessionaire yung nagpapaupa ng parking? Well, sa akin, sir, bigyan ko na sasagot kasi medyo sisipa tayo mamaya. Well, sa akin, unang-una, kailangan mo lang ma-determine dyan yung liability, yung negligence. No? Kasi kung itong makukonsider mo itong nangyaring apoy na to ay tinatawag nating extraordinary force majeure or act of God, maaari siguro makalusot pa ang concession operator. However, kung ang lugar naman ay hindi miniminta na, maraming mga basura, maraming mga tuyong damo, and then, at alam naman natin sa panahong ito, maaari mangyari, nagkakaroon tayong tinatawag na vicarious liability. May liability ka dyan, contributory yan, at ikaw ay maaring mapanagot doon sa anumang mga danyos na natamo ng mga may-ari ng sasakyan. Dahil unang-una, ikaw ay binabayaran nung nagpa-park. At ito nagpa-park na to ay may tiwala sa iyo na maayos tong sitwasyon. Kasi the fact na nag-enter ka doon, Sir Vic, at nagbayad yung nagbayad ng fee yung tao, meron na agad contract yun eh. Correct. Hindi naman kailangan natin ng agreement, yung written agreement na may park. Hindi. The fact na nagpunta ka doon, nag-park ka, meron agad implied dyan. May implied na sitwasyon na dapat na ayos ang lugar mo at hindi ka mapapaano dyan sa parking na yan. Kaya sa akin, may pananagutan talaga yung parking area may pananagutan. Ang may-ari or nag-ooperate nung parking lot. Kunyari, doon sa parking lot na yon, yung open space na yon, may ninakawang kotse, sagot ng concessionaire? Well, doon naman sa pagnanakaw, depende rin naman yun. Kasi kung itong parking lot na to ay talaga nga namang walang mga bakod, walang security guard, pero ikaw ay nagbabayad at alam mo namang may obligasyon ang concessionaire o yung operator. Siyempre, may pananagutan doon yung concessionaire pagka may nanakaw. Pero kung ikaw naman ay pabaya at napatunayan naman, di mo sinilak yung pinto mo, nakabukas yung mga bintana mo, nagkakaroon ka ng tinatawag nating contributory negligence. In that case, maari namang mabawasan lang ang obligasyon. Liability nung concessionaire. Dahil meron ka tinatawag, Sir Vic, sa civil code na contributory negligence. Ikaw mismo may contributory. Nagko-contribute ka sa kapabayaan na sitwasyon. So, bababa lang yung liability pero hindi altogether na mawawala ng liability yung concessionaire dyan. Okay. Ang susunod kong tanong, bakit sa mga mall hindi nila sagot pag may nangyari sa sasakyan mo? Well, yan naman ay meron silang tinatawag na yung pagbasa mo ng ticket, di ba, meron sa likod. Pero pwede pa rin maging yes, Sir Vic, may nakalagay yun. The parking operator shall not be liable for any loss, damage, theft, etc. on the property. It is the owner's responsibility to safeguard his or her vehicle. Well, pwede yun. Wala namang problema kahit ano kontrata lang yun. Actually, however, sa opinion ko, Panyero, liability pa rin. Magkakaroon pa rin liability ang parking area. Kasi may kontrata kayo eh. The fact na nagbabayad ka, Sir Vic, that is already a contract. And whatever stipulation na nakasaad doon sa parking ticket na you will not be held liable, that is contrary to law. Yes. Contrary to law siya. You can run after this mall. The fact na may nakasulat sa likod ng parking ticket, pwede mo silang habulin kung talagang desidido ka na, teka muna, hindi pwedeng ganun dahil kagaya ng sinabi ni Attorney Dong, unless na may security guard, nuknukan ang dami ng security guard sa mga mall. Yes, Diba? So, yes, Sir Vic, pwedeng habulin yun, Although, siyempre, that will boil down into evidentiary fact na yan pag umabot sa hukuman, Pero just the same, liability talaga, malaki obligasyon talaga ng mga concessionaire at operator dyan dahil yan ang bread and butter nila. Kung matanggap ka ng bayad sa mga nagpa-park, ito mga nagpa-park, siyempre, umaasa na maayos ang parking. Diba? Okay. Ano ang sasagutin ng concessionaire? Let's talk about the NAIA Terminal 3. Ano ang kanilang sasagutin? Well, siyempre, Sir Vic, kung ito yung mga kotse, unang-una, hindi nila pwedeng bayaran ng
actual value ng property. Dapat Of course. yung depreciated value na. Kasi kung kotse mo dyan nakaparada, 1985 na kotse, magkano na lang yan? So hanggang doon na lang yon. However, No? kung meron kang mapapatunayan mga gamit mo na valuables na nakalagay doon, although ang problema naman din, may isa namang aspeto to, mga ruling Supreme Court, pag hindi mo dineklara yung mga valuables mo sa kotse, may iniwang alahas na worth mga 100,000, milyon, meron kang laptop, hindi mo naman na-deklara doon sa parking. Ang presumption kasi doon, ang parking, ang alam nila, pinark mo ng kotse mo lang eh. So kung may bagay ka doon na hindi mo dineklara, maaring hindi mabayaran yan ng concessionaire. Kagaya rin sa yung manifesto natin sa barko. Di ba, madideklara ka doon. Ano ba gamit mo dyan? Oh, sir, meron ako ditong ganito, ganyan. O magkano pa value yan, sir? Itong laptop ko, ano na lang to, 15,000, etc. So, doon ibabase ngayon pag nagkaroon ng yung shipwreck doon sa deklarasyon mo. Kung may laman mang limpak na salapi yung kotse mo, ang usapan natin sa parking, kotse mo lang ang babantayan. Exacto. However, nga sabi, pag dineklara mo at in-acknowledge yung declaration mo, papasok na rin yung knowledge nila. At pag nagkaroon ng problema, maaring sagutin yun nung concessionaire. However, meron din yung mga ticket dyan, sinasabi nila na sa likod, yung condition na the lot operator shall not be held liable for any loss or damage to properties that are found inside the vehicle. So yung mga ganon, ano pa rin yun? Case to case pa rin, kumbaga depende pa rin sa presentasyon ng sitwasyon. Pero just the same, siyempre, ang unang-unang sinisecure din ng operator, siyempre, yung kotse mo talaga. Yan ang primary dyan. Attorney Earl, ito ba pumapasok sa force majeure? Actually, hindi po. Hindi po force majeure yan. Kasi po, alam naman natin na may mainit, no? So, obligasyon po ng isang concessionaire na panatiliing malinis at saka meron pong nagme-maintain, properly maintain yung parking nila. So, it will not be considered as force majeure. Another question. What if yung sunog ay nag-umpisa sa isang sasakyan? May naiwang alcohol, may naiwang flammable material, may naiwang lighter. Paano kung mapatunayan nag-umpisa sa isang kotse? Ibang usapan na yan. Siyempre, Sir Vic, ang punot dulo naman ng obligasyon or apoy ay nanggaling sa kotse na kapabayaan ng may-ari. Well, sa ganyan sitwasyon, mababago na ang sitwasyon natin. In fact, pwede pang idemanda ng operator yung may-ari ng kotse. Dahil nag-iwan ka doon ng flammable, iwan ka na isang galon ng gasolina, o kung ano man naiwan mo doon, na alam mo na mga delikado yun, at napatunayan ng investigador, ng mga arson investigator. Nagbago ng ihip ng hangin, ikaw na ngayon ang pwedeng habulin ng operator at hahabulin ka din ng mga kotseng nasunog. Dahil, tinatawag natin yung natural logical consequence of the situation, yung proximate cause. Proximate cause kasi of the negligence or the damage done doon sa may-ari ng kotse na nag-iwan ng mga bagay na alam niyang ikadudulot ng isang sunog or isang malaking sitwasyon na ganito. Alam niyo ba, attorney, meron akong flashlight sa kotse. Kada baba ko, silip sa ilalim. Tama. Maganda. Yan, nung naninigarilyo pa ako, silip sa ilalim. Baka may mga nalaglag doon . Sabi ko nga kahapon, piece of advice, make it a habit, silipin niyo yung ilalim ng upuan niyo. Tama. Hindi ba naiwan, nalaglag na lighter, hindi ba, attorney dong, nalaglag na discount card. Hindi ba? Baka may nalaglag na discount card. Delikado yun. Huli ka doon. Huwag ka doon. Alright, anyway. Teka muna. Pero, and lastly na lang, pasok na pasok yun sa sa act of God ba, sa insurance? Kasi meron ako sa akin, Sir Vic, hindi. Hindi pa ako. Kasi kasi pag sinabi mo ako, Sir Vic, ganito yan, ito yung act na cannot be foreseen. Or if it is foreseen, it is inevitable. Pag sabing inevitable, nakikita mo mangyayari, pero yung wala ka talaga control Ito may control ka, Sir Vic Una, summer. Sabi ni sa panyero, summer. Nag-iwan ka ng mga basura doon. Ang daming tuyong gamit, di ba? Ang daming tuyong damo. So, foreseen siya. Nakikita ng tao na maaring masunog to. So, hindi siya ngayon ako pag God or force majeure dahil you can already foresee what is the possibility that ito'y masunog dahil sa init ng panahon at mag-i-ignite talaga ng isang apoy ito na mahirap pigilin. So, sa akin opinion ko bilang isang lawyer,
pareho kami ni Panyero, hindi siya papasok sa act of God or force majeure. Talaga Okay. purely negligence yan. Pa kung tatanungin dyan, purely negligence yan. Still, they can claim from the insurance? Can they still claim from the insurance? Sa insurance naman, Panyero, comprehensive. At kung nakakasama doon sa peril against insured yung tinatawag natin fire. Pag wala sa insurance mo yung provision na fire, kunyari flood lang, theft, di ba, or bangga, walang fire, wala, hindi kasama. Hindi mo pwedeng i-declare, hindi mo pwedeng i-claim yun doon sa insurance. Kasi yung peril Depende against sa coverage, ng insurance. Kaya, kasi habang Pero mostly, ng comprehensive insurance kasama. Kasi, siyempre, habang dumadami coverage mo, dumalaki premium mo. Ikaw naman, magtitipid ka para lang matawid mo yung insurance mo taon-taon, papauntiin mo yung coverage. Para konti ng bayad mo. Pero at the end of the day, sayang naman kung di mo kinover yun. Alright. So talagang may pananagutan yung concessionaire pala? That is correct, Sir Vic. Meron talaga yan, oo. Oo, That is based on our opinion. Siyempre, ibang usapan niya Kaya, attorney doon, ingatan mo yung Lamborghini mo, ha? Huwag basta iniiwan sa kalye yung Lamborghini mo. Oo, yung binenta ko na. Sabi ko na. Mula nasulog niya, sabi ko, mabenta nga yung Lamborghini ko. Yung Lamborghini ko made in Japan. Lalo na, attorney